So, ang tawag dito sa transformer na ito is yung tinatawag nating current limit. Current limit transformer. So, usually makukuha na nyo yan dito ng resistance. Ayan. So, yung resistance nito, hindi ko natatanggalin kasi magtatanggal pa tayo ng hinang Nasa 700 ohms. Ito. Then, yung pinaka parang primary niya is nasa 0.2 ohms lang. Then, kapag chinek mo siya dito, nakakabit. Itong resistor na ito is usually 1K ang ginagamit. Yun. Ito. So, sa ibang brand, makikita nyo EA error ang lumalabas niyan. Dito. So, out of control ang compressor. Okay. So, ayan 411. So, good na siya. Maayos na. Number 3. Okay. Good day mga ka-technician. I-share lang natin. Ito yung kaninang in-upload namin. Okay na ito. So, chinek lang namin muna yung mga unit dito habang hindi pa tayo natutuloy ulit sa project dahil masama ang panahon. Pumasok to. Sa taas na lang, boss. Pag-ayo. Okay. Low street pala talaga. Okay. So, kakabit ko lang. I-share lang natin to. Para tapos yung tree nito maluwag din. Maluwag din yan, boss. Pares na. Okay. So, taas mo rin kinabit. Ayan. So, kinabit ko lang muna saglit ha. Ayun. Tama ba? Parang baliktad ako. Blue ang gitna. Brown ang dulo. Okay. So, meron akong i-share sa inyo. Actually, na-check na ni Dado ito. Ang unang issue is madumi yung IPM. Then, ito yung IPM module. So, madumi siya. Then, sumunod dito, chinek yung power supply, makikita nyo nagkaroon siya ng parang nabasa siguro yung portion na yan. So, naayos na rin ito. Ayan, maayos na. And meron siyang isang problema na ituturo tayo. Sikreto, pero pinagsasabi natin. Kapag umaandar ang compressor tapos humihinto, may makikita kayo dyan na tagalin natin ito, transformer. Ito. So, ang tawag dito sa transformer na ito is yung tinatawag nating current limit. Current limit transformer. So, usually makukuha na nyo yan dito ng resistance. Ayan. So, yung resistance nito, hindi ko natatanggalin kasi magtatanggal pa tayo ng hinang Nasa 700 ohms. Ito. Then, yung pinaka parang primary niya is nasa 0.2 ohms lang. Then, kapag chinek mo siya dito, nakakabit. Itong resistor na ito is usually 1K ang ginagamit. Yun. Ito. So, sa ibang brand, makikita nyo EA error ang lumalabas niyan. Dito. So, out of control ang compressor. Okay. So, ayan 411. So, good na siya. Maayos na. Tapos, take advance na natin yung mga resistors. So, ang brand pala nito, Whirlpool, no? Whirlpool. Okay, so, i-take advance nyo na yung mga sensor, ha? I-take note nyo na to, ha? Ito yung sensor ng outdoor. So, yung kulay blue. Check na natin, ha? Para may reference din kayo kapag nakapag-check kayo nito. Okay, so, nasa 9.5. Yung kulay blue, ha? Ito, 9.5 yung nakuha natin. Ito yung kulay black and red. Ilan kaya to? Okay, so uniform siya, 9.4 din. So depende sa panahon, ha. Inuulit ko lang ulit. Ang sensor depende sa panahon natin, ha.
Yun. So ito 55 yung sa compressor natin to. Yan. So nasa 50k siguro yan dahil medyo malamig ang panahon natin ngayon. Ayan. So ang problema talaga nito nung magawa natin. So pakita na rin natin kasi medyo masakit Kuya Eddie ang isang problema eh. Bababa ko lang ha. Yun. Tingnan natin pag-aandar. Maluwag. Yun. Okay. Ayan, naka-on na, no? Ang bilis ng on. Yun. Yun, ah. So, mandar ng bahagya si pan. Then, namamatay yung compressor natin. Ayan, hindi na umulit. Hindi na umulit, eh, no? Patay na. Okay. So, binulot ko muna. Okay. Ayan, nasan yung ating compressor tester? Ayan. So, dito, ito yung sinasabi natin. Importante, meron tayong ginagamit na compressor tester para makasigurado tayo dun sa problema. Kasi katulad nito, yung ating naging issue. So, na-repair na natin ito. Okay na tayo dito. Kasi nakita namin yung problema sa power supply. Dito naman sa IPM is yung madumi. So, ang problema pa, umaandar si pan, bahagya, then namamatay. Si compressor, ganun din. Mag-i-start, then mamamatay. So, kapag nasa site tayo, tapos hindi natin ma-determine kung saan. Kasi yung parts nito medyo mahirap nang hanapin eh. So, hindi na siya common na nabibili. So, mamumroblema tayo mamaya kung ang magiging troubleshooting natin, madalas, ang focus natin nasa board. So, ito kaya hindi ko na pinakita yung pag-repair ng board. So, ang focus natin nandito sa ating board. So, hindi tayo maka-identify doon sa compressor niya kung good or hindi. Mapwera may bit-bit tayo yung compressor na compatible dito. Okay, so ito yung ginagamit natin na compressor tester. Teka, testingin natin ha. Nga ba nakaset to? W is black. Saan yung black? Okay. Red. Kukonect lang natin ha. Tatanggalin muna natin dito. Yun. Ito yan ha, Doc? Orange. W. Okay. Ayan. Tapos, white is U. Okay. Ano bang gitna nito? Blue. Kung gumawa nito, nakalimutan ko eh, no? Yellow. Yellow. Ito yung black. Tama? Tama. Okay. Ayan. Buti na lang nakabisado mo to, ano? So, nakakabit naman pala doon. Ayan. Subukan natin kung handa. Yun. Umuugong si compressor. Ito, naririnig naman yan eh. Pero hindi bumubomba oh. Mandali yung compressor, walang bomba oh. Oh. Wala oh. Yun, so pinatay ko na. Umaandar ang compressor pero hindi nagbubomba. Hindi siya makapump. So kapag naman nakakabit doon sa mismong original na board, yung tawag dito, compressor, umi-stop siya. So nagpo-protect. Okay? Ayan. So gagawin natin. So dito sa scenario na ito, dahil meron tayong ginagamit na compressor tester, so na-determine na natin may problema ang compressor. Tapos tingnan natin kung makukuha natin yung resistance. Sa resistance sa tester kasi hindi natin ito basta makukuha eh. Mapwera grounded ang compressor. So tingnan natin kung may grounded. Meg.
So, walang shorted to. Ayan. So, W 1 ohm ang nakuha natin. WU. So, dito sa kabila, o yan, 1 ohm din. Balik natin dito. Ayan. So, kung dito lang ang reference kasi natin, like tester, hindi nyo talaga makukuha kung good ang compressor. Ayan, o. Tingnan nyo, ha. O. 1 ohm yung nakuha natin. Sa kabila, balance din siya. Yan. So, kahit na anong gawin natin dyan, hindi natin madidetermine kung good ang compressor. Maliban na lang kung gumamit tayo nyo o nag-actual tayo ng compressor. So, katulad nito, doon sa ating universal board na ginagamit na pang testing. So, nai-start natin. Pero, hindi naman siya bumubomba. Sa original board, hindi niya ma-start ng diretso. So, ang gagawin natin ngayon, ililipat ko doon sa pang-testing natin. So, bubuhatin natin doon. Ilapag mo muna yung camera. Ulit. Ayan. Okay, so ito yung ating good na compressor. O, tingnan nyo yung resistance na nakukuha natin. Halos ganun din, pinakamalapit. So, point something ang difference din. So, nakuha natin 1.4. Ayan. 1.4 yan. Dapat natin ang mabuti. Ayan. 1.4. Naglulus yata itong kapit ko. Ayun. 1.2. Sa kabila. 1.3. Kapag dito 1.2. 1.3. Ayan. So, wala tayong ibang reference kung good o hindi. Kasi yung halos nakukuha natin, wala rin pinagkaiba dito sa compressor ng kabila. Ayan. So, nasa 1 ohm. Ito 1.2, 1.3. Pero, minsan makikita natin, magkaiba kasi siya ng brand ng compressor So, mayroong compressor na medyo mababa ang resistance na kukuha, mayroong medyo mataas. So, depende sa brand ng compressor. Pero usually, balance lang siya. Ito balance din, kaya mahaba yung wire, kaya hindi natin makuha yung eksakto. Hinabaan namin kasi yung wire nito Okay, so WBU, abot ba? Okay. Iba na hatak. Yung W layo pa. Ito yung B. Ayan. So, para makita natin kung aandar. Yan ang problema. Pero ito, dun sa base sa ating tester, is confirm na natin nasira yung compressor natin. Okay? So, sa tester, hindi natin na-confirm. Sasaksak ko lang Dapan. Yo, muna. Naglulusot sa akin. Okay, so saglit lang kasi naglulus tong aking pinagsaksakan. Yung dali ito naglulus napaka dulo ng natin. Sige. Okay, so ini-off ko muna para mabilis mag-start. Tapos i-reset natin. Yung okay. On. Ayan, so antayin lang natin umandar Mabilis mag-start to
Ayan, so hindi na natin kakata. Waiting na lang tayo sa pag-start ng compressor. Tagal na nga. Okay, so standby tayo. Ang supply pala niya nanggaling doon sa indoor. Nanggaling sa indoor. Yan, meron na yan. Nag-switch na yung relay. Ayan na, may blinking light na siya. Yun. Okay, so yan, umandar ang compressor. Umandar na rin yung pan. Yan. Okay, so umandar ang compressor dito. Tingnan natin yung ampere. Yun, oh. Kita, no? Yun, 3 ampere. So, hindi pa tayo doon. Ayan, oh, maandar siya. Okay, so tuloy-tuloy yung run yan. Okay na yan. Sige, i-off ko na muna. O-obserbahan na lang natin ito, then papalitan natin. So, pakita na lang namin siguro sa sunod yung pag-replace ng compressor. Yan, so ini-off ko muna. Ayan. So, okay na tayo dito. Confirm na natin. So, yung unang naging problem talaga nito, kaya medyo nahirapan tayo sa pag-analyze ng problema. So, yung power supply kasi nito, may problema din. Yung IPM, may problema. And, itong pinaka-limit transformer na ito, nagkaroon siya ng corrosion. Kaya kinalas pa namin. So, nung makalas namin, hindi rin namin may start yung compressor dahil defective. Kaya medyo mahirap kasi katulad nito, kung wala tayong pan-testing na compressor, hindi natin kasi basta ma-identify na may problema ang compressor natin. So kung wala tayong compressor tester na ginagamit namin, hindi natin ma-identify kaagad. Kung based lang tayo sa tester, yung resistance ang pagbabasihan natin, sasabihin natin good si transformer, wala namang grounded, and balance naman yung nakukuha natin na resistance doon sa ating compressor. Pero ang problema, hindi naman umaandar. Katulad niya, napaandar natin nga sa universal pero hindi naman siya makabomba. Yun. Okay. So okay na tayo dito. Ayan. So ulitin ko pala ulit ha, kapag ka meron tayong trouble kayo na na-identify na namamatay ang compressor, so i-check nyo rin ito yung nandito na limit current transformer na tinatawag natin. Ito yan, yung kulay black. So pag may nakita kayong ganyan, then ang issue is gano'n na biglang namamatay ang compressor or merong parang yung alam niyo yung trouble o yung sira na PO error. So kadalasan nandito yun sa limit transformer ang problema. So ayun lang. Okay na tayo. Ayos. Okay.